Nagkapersonalan at nagsumbatan na kanina sina Senate President Juan Ponce Enrile at Senator Alan Peter Cayetano. Kwinestyon muli ni Cayetano ang pamimigay ni Enrile ng cash gift sa mga senador, sabay hiling ng audit sa pondo ng Senado. Inungkat naman ni Enrile ang di manoy personal na utang ng ama ni Cayetano na 37 million pesos. Samantalang si Cayetano binatikos ang di manoy pakikialam ng Chief of Staff ni Enrile na si Attorney Gigi Reyes sa usapin ng mga senador. Live mula sa Senado, may report si Jam Sisante. Jam? Yes, Jessica, ang alitan nga sa Senado dahil sa hindi pantay-pantay na pamimigay ni Senate President Juan Ponce Enrile ng dagdag pondo, umabot na sa sumbatan matapos magkapersonalan sila Enrile at Senador Alan Peter Cayetano. Hindi kami hipokrito and we are people. Bumuelta na rin si Senador Alan Peter Cayetano sa mga patutsada ni Senate President Juan Ponce Enrile. Pangunahin na riyan ang paggamit ng pondo ng Senado. Tanong ni Cayetano, bakit hindi pare-pareho ang pinamahaging dagdag pondo ni Enrile? May tig 2.2 million pesos, habang ang iba 600,000 pesos lang. Pinuna rin ni Cayetano ang pamamalakad ni Enrile, partikular na ang asal di umano ng kanyang Chief of Staff na si Gigi Reyes. Tila kasama raw ito ni Enrile sa pamumuno. Pati sa mga meeting na hindi pwedeng daluhan ng iba, naroon daw si Reyes. Kunestyon din ni Cayetano ang pagbanat ni Reyes sa mga senador sa minorya sa isang panayam sa radyo. Alam mo naman natin kung paano nyo po pinapatakbo ang Senado. Or more accurately, how you, an attorney or Ma'am Gigi, runs the Senate. Di ba ho, bawal sa caucus sa mga staff? Di ba ho, sa lounge na yan sa likod, bawal ang staff? But out of respect for you, pumayag kami na hindi lang nandun si Ma'am Gigi. Kung hindi, pwede pa siya magsalita pag may caucus. Pwede siya mag-discuss sa mga senador para na rin siyang isang senador. Sa bawat isang kasinungalingan na inalabas sa akin ninyo, meron akong 100 katotohanan ang alam ko tungkol sa inyo at ni Ma'am Gigi. Ngunit hindi po ako magpapatukso, mamersonal o mawala sa issue. Maya-maya pa ang bangayan sa liderato na uwi sa mainit na sagutan sa ibang usapin. Matapos kasi ang privilege speech ni Cayetano, si Enrile naman ang nagsiwalat na may utang pa ang kanyang amang si dating Senador Ranel Cayetano sa opisina ni Enrile na nagkakahalaga ng 37 million pesos. Wala na siya dito, paano pa niya masasagot? Number 2, Mr. President, nung siya'y tumakbong senador and he practically gave his life to you. Nung panahon ni President Cory po, at kayo'y nakulong, siya ang katabi niyo. Nung pong EDSA Revolution, siya po ang katabi nyo. Nung kayo po'y payaman ng payaman, siya po naman ay nagtiis din sa law office at nagpalaki. In fact, Mr. President, di ba bawal kayo mag-practice? Pero tinayo niya yung PECA bar. Po, ang PE naging Ponce Enrile later on, but Pecaso muna nilagay. But ever since the start, may opisina kayo doon. And when he ran for senator, you kicked him out of the law office na tinayo niya. And yung naging issue yung pera. But I don't remember that he owes you 37 million because he worked, Mr. President, if I may finish, Mr. President. My father worked for every single centavo that he, and it's unfair for you to bring that up. Eh kung sabihin ko sa iyo ngayon na tatay mo ang may utang sa amin, di ba? Eh paano naman nila mapapaliwanag? Wala naman sila dito. Ito ang record ng opisina namin eh. Well, kung may record kayo, di pakita nyo, singilin nyo kami. Pinapakita ko sa iyo. Pero pinapakita ko rin sa iyo, Mr. President, na may utang na loob din naman kayo, pero never ko naman siningil, di ba? Anong utang na loob ko sa inyo? Hindi ho ba na pinagsilbihan kayo ng maganda? Ano ba yung bahay ninyo? Yung bahay po namin, inutang po sa bangko at nabayaran po yan. Yung mga kahoy, saan yan po ba issue? Hindi ko po alam kung saan galing ang kahoy, Mr. President. Ikaw nag-umpisa niya. Mr. President, hindi ako nag-umpisa. Every time po, Mr. President, na isa tayong issue, ano sagot nyo? Ang sagot nyo, Mr. President, oh my God, ang issue, sasabihin nyo sa akin, hindi ka pa pinapanganak, iho, nagpa-practice na ako. Mr. President, Mr. President, with the permission of the two gentlemen, can we ask for a 1-minute recess? With your permission. No, Akala mo yata, hindi ako preparado sa mga sinasabi No, mo. Mr. President, akala ko sasagutin nyo yung issue sa Senado, hindi yung personalan. Majority Leader. Ikaw nag-umpisa. Mr. President, I move Hindi to po ako suspend the nag-umpisa, session. Mr. President. Kayo po nag-umpisa, tinatapos ko lang po. All right, with the permission of the body, to ease the tension. Now may I request that I answer the question of the budget. I will not go down to the gutter. Because this gentleman is You already lying. did, Mr. President. You already went to the gutter. Your chief of staff has already gone to the gutter. This is irrelevant to our discussions here, and you're bringing up things where a person who's already dead cannot answer.
Sa huli, nagpatawag din ng independent audit si Cayetano para umano malaman kung paano ginamit ang pondo ng Senado. Nakakapagtaka raw kasi kung paano na-liquidate ni Enrile ang 250,000 pesos na pamaskon niya sa mga senador nitong Desyembre. Dinepensahan naman ni Enrile ang pinamigay niyang 250,000 pesos sa bawat senador. It was not cash that I gave to the members of the Senate, to the senators. If you will see the check that I used, it was a land bank check thrown against a government deposit account, which is in the name of the Senate, my office as the Senate President, and they know that this is a public fund, and how they will treat it, I suppose they're well-meaning, loyal, knowledgeable gentlemen and ladies. They must know that this is money of the people that must be used for a public purpose. Dinepensahan din niya ang pamimigay ng mas mababang dagdag pondo kay Cayetano at sa 3 pang ibang senador mula sa savings ng Senado. Ani Enrile, natatnan na raw niya sa Senado ang practice ng hindi pantay-pantay na pagtrato sa mga miyembro ng majority at minority. Nagbigay naman daw siya ng dagdag pondo sa lahat ng senador simula na maging Senate President siya noong 2008 at walang nagreklamo. Ang kakaiba lang daw sa ginawa niya noong 2012, hindi pantay-pantay ang ipinamahagi niya. Gayunpaman, naninindigan daw siya sa kanyang desisyon. Samantala, sinagot na rin ng Commission on Audit ang mga tanong tungkol sa pamimigay ng pera ni Enrile. Wala raw siyang nilabag na batas base sa General Appropriations Act of 2012. May karapatan daw ang Senate President na mamahagi ng savings ng Senado bilang pandagdag gastos ng Senate offices. Paglilinaw pa ng COA, wala sa mandato nilang silipin kung bakit nagkaroon ng savings ang isang ahensya ng gobyerno o kung sinadyabang magtipid. Ang trabaho umano nila, busisiin kung galing talaga sa savings ang ipinamigay na pera. About the processes because we have not been able to check all the relevant documentation. Meron talagang proseso for augmentation, no? And realignment. And that is something that we are looking into already. But at this time, I cannot make any... Jessica, sinubukan natin kunan ng pahayag si Attorney Gigi Reyes pero tumanggi itong magbigay ng panayam. Pero dinepensahan naman ni Enrile ang kanyang Chief of Staff. Sabi niya sumusunod lang daw ito sa kanyang instructions at kaya raw nandoon si Attorney Gigi doon sa mga meetings ng mga senador ay para merong mag-take ng notes para sa kanya. Narito ang pahayag ni Senate President Enrile. Everything that my Chief of Staff did were based on my instructions. Wala siyang ginawa na decision niya na sarili niya. It was my decision and it was my instruction. Jessica, pabor din daw si Senate President Enrile dun sa minumungkahi na independent audit ni Senador Cayetano. Jessica? Okay, Jam, nandun ka sa loob ng Senado nung nangyari ang lahat ng ito. Can you describe to us kung kumusta yung atmosphere sa loob? Was it heavy and tense at ninervyos ba yung mga senador considering na medyo heavyweights na maituturing itong mga senador? No less than the Senate President is involved in it. Yes, Jessica, kanina na nagsasalita si Senator Alan Peter Cayetano, talagang medyo lahat talaga nakikinig doon sa sinasabi ni Cayetano. Si Senate President Enrile nakatitig talaga doon kay Cayetano habang ito yung nagsasalita. Gayon din, nung nagkaroon ng break, talaga naging tensyonado nung sasagutan na sila. Makikita na natin na si Senator Drilon ay tumayo para humingi na ng break kasi nga sobrang nagsasagutan na ayaw na magpapigil yung dalawa. Makikita natin doon sa soundbite kanina na si Senator Jinggoy Estrada sinusubukan na mag-recess or mag-break pero hindi pa rin tumitigil yung dalawa. So talagang tensyonado yung sitwasyon doon kanina sa Senado. Jessica. Okay, curiously, tuwing may major discussion sa Senado, si Attorney Reyes is usually spotted doon sa may gallery. But today, wala siya doon, Jam, sana para nahingan natin siya agad ng side, no? Yes, Jessica, nandun naman si Attorney Gigi. Nandito siya within the Senate. Hindi lang natin pansin kung nandun din siya sa may gallery kanina. Pero she was here at the Senate kanina and pinuntahan pa nga natin siya sa office. May mga ibang nakakita sa kanya pero tumanggi nga siya na magbigay ng pahayag. Jessica. Okay, so ano na kaya? Ano na mangyayari sa Senado? The lines were drawn a few, it has always been drawn naman, no? Noon-noon pa. Pero parang mas lalo bang polarized ngayon? Would you say na gano'n ang sitwasyon ngayon? Actually, Jessica, during the past few days, talagang makikita mo na yung hidwaan sa pagitan ng mga ilang senador. Like, for example, kapag magkakaroon ng sesyon, makikita mo yung mga nag-uusap-usap
yung mga magkakasama sa minorya, si Senator Trillanes, Senator Pia Cayetano at Senator Alan Cayetano. Tapos syempre, mga kasama ni Senator Enrile, yung mga kaalyado niya. So, in-expect natin syempre mas magiging matindi yung alitan pa ngayon dahil doon sa naging sagutan kanina. Sabi naman ni Senator Trillanes, hindi daw siya titigil doon sa pagsubok na patalsikin si Senator Enrile. So, makita natin sa mga susunod na araw kung ano ang mangyayari kapag nag-motion uli itong si Senator Trillanes. Okay, so what's going to happen? Hanggang si Cayetano na lang ba itong pagsagot dun sa mga dun sa privilege speech ni Senator Enrile kung saan inisa-isa niya si Cayetano, si Trillanes, si Senator Santiago, yung dalawa palang magkapatid na Senators Cayetano, no? And so far, narinig na natin si Alan Peter kanina, si Senator Pia nung isang araw, si Trillanes has given up his opportunity, ganun ba? And any word from Senator Santiago? Yes, Jessica, actually, dati pa lang si Senator Trillanes dapat ang unang magsasalita laban kay Senator Enrile, pero sabi niya nagbigay daan na lang daw siya kay Senator Alan Cayetano bilang minority leader ato at yun na lang daw ang magsasalita para sa minority. Si Senator Miriam Santiago sa ngayon ay nagpapagaling pa dahil meron siyang hypertension at chronic bone marrow disorder. So nakasick leave pa siya ngayon at siguro abangan natin kung pagdating niya ay babanatan niya muli sa Senate President. Okay, in the meantime, yung audit ng Senate funds, no, walang objection dito nabanggit na ni Cayetano, nabanggit na rin previously other senators, and then the Senate President himself said he has no objections. Paano kaya nila gagawin ito? Jessica, sabi ni Senator Enrile, kailangan daw ng consensus ng buong Senado para maisagawa itong independent audit. So siguro yung dapat na sundin na proseso doon, si Senator Alan Cayetano magmo-motion uli para magsagawa ng independent audit or magpapasa siya ng resolution. Tapos kailangan na majority ng mga senador ay magkasundo na isagawa ang independent audit at magtakda ng detalye kung sino ang magsasagawa nito at kailan. Jessica. Okay, maraming salamat, Jam Sisante.